Nako, ilabas na natin ang ating inner rockstar sa kantang What's Up by the Four Non-Bloods. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cried sometimes and I lied in bed just to get it all out. What's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream on top of my lungs, what's going on? Come on, everyone! And I said, trying to get off that great big hill of hope for a destination. Wow! Yes naman! Kumusta ka lang simula tawanan ng kasunod? Ganito ang Wednesday bonding natin sa morning. Balitak-takan! What's up, y'all people? Wow!
Grabe ang energy natin ngayong umaga. Naman, ayan, alright, sa kantahan. Hindi na natapos yung alright mo. Yes, hindi na talaga. Mga ka-MB, super happy naman ang ating morning ngayong Wednesday dahil nga wala na ang bagyong Sinando. Ngunit subalit na tapat marahil bagkus. Ay, naku, nariyan naman si bagyong Opong. Kaya mga ka-MB, naku, eto, babalitaan tayo ngayon ni Miss Angelica ng mga kaganapan nitong bagyo sa mga susunod pang araw dito sa Pilipinas. Ayun na nga at makakaranas po ng heavy rainfall po due po sa tropical cyclone na Opong bukas dyan sa may Eastern Samar and Northern Samar. At sa Friday naman po makakaranas po ng intense to torrential. Wow, torrential! Ang probinsya po ng Sorsogon and Northern Samar. At saka po pati moderate to heavy rain naman po ang mararanasan sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Biliran. So, kailan ba siya pumasok? Pumasok siya noong... Lumabas si Nando. Hindi, pero namamataan na kasi ito noong pa. Pero paglabas nga ni Nando, tsaka pumasok naman naging si tropical Opo. Cyclone na nga ito. So, kailan siya maglalandfall Maglalandfall naman ito. Nako po. I think sa... This Friday or sa Saturday. And maglalabas siya ng? Sunday ng morning. Ay, ng tanghali ata or morning. Dito, or kasi sa par. Diba? I like that. So, tatama ba siya sa Luzon? Madadamay na naman ba tayo? Opo! Siyempre, may epekto pa rin naman yun kasi mahahatak niya pa rin ang habagat. At saka for sure naman yan. Alam mo naman dito sa Baguio, kahit nasang lupalop ng Pilipinas ang Baguio, damay tayo. Totoo, syempre. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, syempre, maglalandfall to sa probinsya ng Bicol sa Friday. So, talagang, expect na natin talaga. That's why kailangan din natin mag-iingat pa rin kahit nandito tayo sa Luzon at kahit wala nang Sinando, makaka-apekto pa rin itong bagyong Tunay at makatarungan dahil naniniwala tayo na kung nagpapatuloy ang buhay ng mga bagyo, nagpapatuloy pa rin ang buhay ng mga tao, lalo na ng mga empleyado. At dahil dyan, OT pa more. Ay, oo, yung diba, napakauso ngayon ng OT dahil din talaga sa mga pangangailangan. Pero ano ba ang mas mahalaga? Yung pag-overtime mo ba? O kailangan mo din syempre dapat ng balanse sa buhay mo bilang isang empleyado dito sa Pilipinas na hindi na itinataas ang sahod? Yes. Mga ka-MD, alamin nga natin itong ating katanungan sa Balitaktakay. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. At ang ating katanungan ay, mas dapat bang unahin ang work-life balance o ang overtime at sakripisyo para umasenso? Ay, nakakainis naman. Parang, ayan na naman tayo. Hinantay ko talaga. I like your color today. Ba? Is this work-life balance outfit? Yeah! Hindi, wala lang work balance. OT outfit yan eh. Ito ang work-life balance outfit. Ito yung tipong pagkatapos ng trabaho, Zumba. Hindi, pero sa akin, for me lang naman opinion ko po to. Siguro sa akin, syempre hindi naman tayo mayaman. Oo, hindi tayo mayaman. And sobrang baba po ng sahod dito sa Pilipinas. So talagang, ang mga kagaya ko po, talagang okay lang mag-sacrifice ng time para umasenso and madagdagan naman. Kasi yung okay lang siya na mag-sacrifice tayo ng ilang hours. Kasi ang mangyayari naman din doon, mapupunan mo yung pambayad ng bills, ganun. Sa akin I'm fine with that. Oo. OT. Bakit? Ikaw tagapagmana ng kumpanya? Hindi. Kung tagapagmana ka ng kumpanya, sige, mag-OT ka para umasenso ka. At kung may kasulatan na ikaw ang susunod na magmamayari nung pinag-workan mo. Pero pag hindi, girl, mag-work-life balance ka. Unahin mo yan. Mas importante ang kalusugan mo kaysa yung pagpapayaman sa kumpanyang hindi mo naman pagmamayari. Easy lang daw. Pero hindi, sa amin lang po yun, oo.
Tsaka sa linya ng ating trabaho, parang Ay, I ang feel, hirap, alam ang mo, hirap totoo po na yan. sa 8 hours lang, dun lang dapat talaga. Hindi po pwede. Hindi po pwede kasi, Sometimes you can go over the Yeah. time talaga na meron ka sa isang buong araw. Yeah. Just for you to be able to give what is due Mm. for the people. yeah, exactly. What they deserve and what they need to know, and understand Exactly. and learn. Wow, oo. Kasi pati weekends namin nasa-sacrifice. Pero okay lang kasi yun sa amin. Sacrifice? Oo. Ang weekend, sa sacrifice? Sino ka? Artista ka? Marami. Hindi, syempre may mga kailangan din talagang Yeah, oo, para mailahad natin, syempre tayo naman talaga yung parang mata. Ay! Frontliner na Oo, ang frontliner. tawag. Para Oo. mabigyan naman ng kaalaman at tamang impormasyon ang Oo. ating mga sambayanang Pilipino. Buti na lang ako hindi reporter. Uy, hindi. Kasi tulog ako ng Saturday. Actually, Saturday, Sunday, yan ang work-life balance Balance ko. mo? Pagdating ng Saturday, babangon na lang ako ng Monday morning. Oo, ganun ba? Para pumasok Pero ang ulit. hirap, no? Kasi isipin mo tayo, wala pang family, pero yung iba may family, pero they need Girl, na may pamilya ako. No, I mean, may mga anak ako. Dalawa sila. Si At ano? very demanding nilang dalawa. apakatakaw pa nila. Sobra sa kanila napupunta. Kaya nga, please, ibalik nyo po yung perang kinukuha ninyo kasi bibili akong cat food. Ay, totoo, grabe. Oo, ang hirap kaya ngayon kasi syempre, ang lit talaga. Siguro kung kaya naman taasan ng gobyerno ang sahod ng tao every hour. Every year. Oo. Oh. Kas- But at least may raise every Yeah. year. I guess makakatulong na siya kasi sabi nga nila, money talks. Mm. Kung ang trabahante hindi nababayaran ng maayos yan, sa tingin mo ba magtatrabaho din ng maayos Ayos yan? Ba? Ay, may ganun ba? Pero, Oh. may iba din naman na side yan. Oo. Oo. Siyempre, magtatrabaho siya ng maayos kahit hindi siya nadadagdagan ng sahod kasi mahirap nang maghanap ng bagong trabaho. Totoo yan. Watili! Siguro let's see Diba? din yung iba't ibang aspeto. So we really need to understand where we are at Mm. when we're working. Mm-mm. Kailangan dapat kilalanin mo din yung katawan mo. Mm. Kasi kung hindi, paano mo ipagpapatuloy yung passion mo, yung pag-overtime mo, kung sarili mong katawan bumibigay na sa'yo? Ay, totoo yan. Kaya napaka-importante na kung gaano mo kamahal yung trabaho mo, ganun, mas dapat higit na mas mahal mo yung sarili mo kasi walang papantay na sahod kapag ikaw na ang nagkasakit. Real yan. Kaya nga dito sa RNG Luzon, we have our work-life Life balance balance. na activity. Oo, kala nyo last time, naging 12 years old kami. Yes, nag-play ako ng Jackstone Oo. mag-isa. Isa. Kasi walang may kayang mag-Jackstone kundi ang nag-iisang bakla. Hindi, pero ang saya, nakipogs tayo. May pogs ka, oo. Nakipogs ako, tapos yung 10-20, yung Chinese curtain, ganun tayo. Diba? So, pero sometimes you just have to be a kid at work. Yeah. At dapat pinapayagan nyo ng mga kumpanya na sometimes kailangan nilang i-embrace ang kanilang inner child. Totoo, kaya thank you, Ma'am Kate. Ano yung ginagawa mo Yun. sa inner child? Naggagastos. Nag-heal ng inner child. Oo, i-heal din natin yan. So, paano mo ba ito gagawin? Paano? Mag-travel ka. Wow. Punta kang Indonesia. Well, walang Hindi, masama. kasi inner child mo din naman yung nagsasabi na, ay, gusto kong makasakay ng eroplano. Sumakay ka lang, tapos bumaba ka habang Oo. nasa area siya. Mag- At least nakasakay ka na. Wag naman Or masama. hindi pumasok ka lang, ay, ganito pala yung Ay, feeling. eroplano. Tapos labas. Oo, may mga gano'n naman talagang pero dapat po nating balansehin lahat. Oo, walang masama kung mag-OT po tayo at mag-sacrifice ng ilang hours and wala rin pong masama kung magkaroon tayo ng balanse. Oo, balance. Because balance is everything in one's life. We have to have the highs and the lows, Well, the left and the rights. Show them apart, it's clean and bright. Clap them softly. 1, 2, 3. What kind of Clean song is little that? hands are good to see. Hala, Hindi mo alam mo yun? Hindi, kasi I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Hindi mo ilalam. Sabi ni Sir Ano sabi? Sumasabay si Sir Mar, sabi niya. Kasi di ba sir, ganun naman. Oo, clap them softly. 1, 2, 3.
clean little hands are good to see. Di mo alam yung mga ganyan. Nagli-lip-sync talaga siya, tapos gumagana yung kamay. Ayaw, Paul. Hindi kasi kanta namin yan noon, kaya kami matalino. Kaya alam namin ang tama sa kaliwa. Oo, kasi hindi kasi namin. At ang malinis sa madumi. Hindi kasi namin yun, hindi ko na yun alam. Ang naabutan ko yung kanta, so, tan tan tananan tan tanan. Ano yun? Si Mr. Bean? Oo! Yun na lang Oo, kasi alam yung ko alam paano. ko. Dapat yan yung mga alam mo na mga kanta. Oo. May 10 palaka. Lumalangoy sila. Pataas, pababa, at paikot-ikot pa. Ang sabi ng nanay, umuwi na kayo. Ang sabi ng palaka, ayoko pa. Alam, Aray hindi ko. mo yun alam? Hindi, pero si Sir Mar alam niya. Sir Mar, ano yung mga kanta niyo nung kabataan niyo? May So isang weird. chika di na nakadapos sa sanga. Ay, Dumating ang isa, dalawa na sila. Chika di, lilipad, chika di at chika. Alam mo yun? Parang bukid. Ayun. Ano? Hindi, pero si Sir Mar, gusto ko malaman kung ano ko yung kanta niya noon. Madami yan. Madami? Oo, madami yan. Bato, fix. Kasi yun yung madami nun panahon. Hindi, oo. Kung ngayon, nalalaro naman pa rin siya. Oo. Pero ngayon, Roxy, Sir. Ano yun sa inyo, sir? I'm a little teapot, Ayun ka na? small and stout. Tapos ganun. This is... Iba sa'yo nun. Ano? Ako si Takure, pandak at mataba. Ito ang hawakan at ito ang buhusan. Kukuro-kuro. Oh, yan nakaansaya naman nun. Oo. Try natin minsan yung kantagahan natin. Ano yung mga naalala nyo pumakanta ng kabataan ninyo, Oo. mga ka-MB? Kasi kami talagang sobrang naalala na namin ngayon. Nawala na tayo sa work-life balance. Napunta tayo sa work-play balance. Ay, naku. Pero mas masaya siguro din pag nagtrabaho ka sa isang lugar na malamig. Ay, oo. Kaya mo kaya yun? Yeah, kasi kaya kong kaya Sa ko malamig? actually. Like Yes. sa Alaska, Wow. where it snows many Many times a times. year. Oh. Diba? When sun, hindi kayang Yeah, ng sun. igloo. Oh, Igloo. Kaya mo Ay, magstay sa yeah. igloo? Yeah. Oo, alam mo kung ano ang igloo sa Tagalog? What? Mababang itlog. Igloo. Ayaw, Paul. Igloo. igloo. Sa mababang itlog. Grabe, Bisaya ka doon na igloo. Mga ka-MB, meron isang hayop na kaya palang mabuhay kahit na nagyelo na siya. Ay, oo. Nagyelo Hindi ko na siya. alam. Pero nagre-red pag nagagatas. Nagyelo na siya. Nag-red. Paggalit. I don't get it. Eme lang yun. Mga MB, panoorin natin dito sa Super Saya. Mga ka-MB, ang lamig ng panahon parang si tropa mo, nalalamig na sa'yo. Pero teka, may alam ba kayong hayop na kayang magyelo pero hindi namamatay? Tara't ating alamin kung ano nga ito. Ang wood frog ay isang kakaibang palaka na matatagpuan sa Canada, Alaska at Hilagang Amerika. Ito lang ang hayop na kayang manatiling nagyayelo ng buo at mabuhay ulit pagdating ng tagsibol. Ang mga palaka ay nabubuhay na sa mundo mahigit 250 milyong taon na. Oo, tama yan. Galing sila sa sinaunang amphibians na unang gumapang mula sa tubig patungong lupa. Dahil sa husay nilang mag-adapt, hindi pa alam kung nag-e-exist nga ba ang mga ito. Kapag winter, ang wood frog ay literal na nagyayelo 65%. Tumitigil ang puso, utak at paghinga. Parang patay, pero ang totoo, buhay pa rin. At kaya nilang manatiling nagyayelo hanggang 6 o 7 buwan. Paano nila ito nagagawa? Naglalabas kasi sila ng glucose at urea na parang natural antifreeze. Ito ang nagsisiguro na hindi sumasabog ang cells nila kahit nagyayelo ang katawan. Ang wood frog ay kayang bumaba ang temperatura ng katawan hanggang 6 to 8 degrees Celsius at naghahanap sila ng masisilungan tulad ng leaf litter o forest floor.
Walang ibang vertebrate sa mundo na kayang gawin ito. Sila lang ang living amphibian na kayang gawin ito sa buong mundo. Ang wood frog ay may kakayahang magpalit ng kulay, may malalakas na paa at mabilis na paglangoy. Ginagamit ng mga scientists sa research ang wood frog dahil sa kanilang kakaibang freezing ability. Pagdating ng tagsibol, natutunaw ang kanilang yelo at parang walang nangyari. Buhay ulit si Froggy at ready na siyang mag-breed at feed. Galing, di ba? Survivor na palaka sa init, lamig at kahit anong panahon. Wood frog kaya yan? Abangan mga ka-MB ang susunod nating tatalakayin, kaya see ya! Isa ka rin bang wood frog? Ay, gusto ko. Ako isa akong wood frog sa larangan ng buhay, sa larangan ng buhay. Bakit? Nasusurvive ko lahat yan. Hanggang kahit taglamig, tag-init. Hindi yun taglamig ng mga tao sa paligid, tag-init ng ulo ng mga tao sa paligid, at kahit ano pang panahon ang nararamdaman ng mga taong nasa paligid, kaya nating suungin yan dahil tayo ay isang palaka. Ay, totoo. Pero Alam mo ang wood frog in Tagalog? What? Ano? Paano yung talong? What? Palakang kahoy. Meron ba dito sa ano po niyan? Yung wood frog? Yeah, sa Philippines? More More on sa ano lang? Ay! Oo, din no. Kaya wood frog ako kasi nag-yellow ako tuwing Saturday, Sunday. Tapos, Tsaka na lang magbe-break out from the ice kapag Monday Monday morning to Friday na. na. Oo nga, Dos halata ka, yan diba? nung especially last month. Bakit? Sige, go. Ano meron last month? Wala. Wala. Di ba? Ang init mo last month. May mga Diba? estudyante kasi. Hindi, opo. Joke-joke. Ayaw ko. Lang yun. Joke-joke lang. Pero sana ako rin maging wood frog. Para kasi Hindi ang ka ganda, pwede. no? Why? Ibang animal spirit mo eh. Anong animal spirit ko ba? Ayoko namang sabihin. Dapat pang galing sa'yo. Oh, syempre, hindi ko sasabihin Anong din. animal spirit mo? I'm Ako I'm a rabbit. ako panda. Ako panda. Real? Oo, walang pakinalang. Oo, ganyan. Oo, yung Diba nalalaglag na kasi sa upo. nalalaglag sila sa upuan, wala silang pakialam. Kakain pa rin sila. Very you. Alam mo yung tipong kunyari, gumulong ka mula dun sa upuan mo sa pagkainan. Wala lang, kakain ka Kain pa ka rin. lang ulit. Ganun lang. Yeah, Cute you're kayo. such a panda. Napaka-chill lang I nila. know. Naku, mga ka-MB, umpisa pa lang yan ng kumustahan at tawanan dito sa Morning Balitaktakan ngayong araw ng Wednesday, September 24. Mamaya naman sa mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan isa po ang nasawi at 6 po ang sugatan matapos pong madaganan ito o mabagsakan ito ng lupa at mga bato dyan sa Marcos Highway Ay, to sa Cuba? Babinggit. Ay, nitong nakaraan, nung Oo, bagyo. dahil yan sa epekto nga ng nagdaang bagyong oo. Nando. At hindi lang po yan dahil po sa naging epekto rin po ng nagdaang bagyong Nando, muling binahana naman po ang strawberry farm dyan sa bayan ng La Trinidad kung saan, syempre mga magsasaka hindi pa lang nakakabangon mula rin sa mga nagdaang bagyo pa nung nakaraang buwan, ngayon Muli na naman silang binaha. binaha. And we're hoping na sana dito sa Bagyong Opong hindi na sila maapektuhan talaga. May Yes. nagsasalita, ano po, naririnig ba? At syempre, Parang hindi lakas. lang po yan. Dahil po sa kauna-unahang pagkakataon, itinampok naman yung mga gawa, design ng mga ating mga designer dito sa Cordillera. Oh my gosh, Sa isang this is fashion the Baguio Vogue, right? Uh-huh. I know it. The Baguio Vogue. Vogue. This is so nice. I was actually invited to walk next year's Baguio Vogue. I-walk lang, not run. Walk lang. Walk lang. Saan ka mag-walk? Sa gilid Sa lang, manonood kasi ako. Kaganyan ka lang doon. Excuse me po. Ganun lang yung walk ko daw. Ganun lang yung walk. Anyway, mga ka-MB, mamaya naman, alam mo ba kasi pag sa fine dining, di ba parang ang dami-dami mga kubyertos, Yeah. saan ba nanggaling yun at bakit nangyari ang mga ganyan? Oo, may kikilalanin tayo muling isang trabaho na mamiso-miso ang kinikita pero nakakatulong sa kanilang buhay. At syempre, ang pag-preserve or yung tamang pagkain sa mga dapat na temperatura ng isang pagkain.
Ito ba yung kapag dapat itong food na to mainit, ganyan mo lang siya kakainin? Oo, dapat Okay. ganon. Keeping it its own temperature. Ganon. Bala ko lahat ng yan sa magbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located Puerto de San Chase your beauty or passion. Have your hair chased, style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. Kumain ng sapat, dapat balansay. Pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Ang sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang ito. Sa healthy habits ko na to. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Ang iniwan nitong pinsala Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. September 24, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Isa ang nasawi habang 6 ang nasugatan matapos mabagsakan ng 4 na sasakyan ng mga lupa at bato sa Marcos Highway, Tuba, Benguet. Magbabalita Ron Marana. Ala, patulong po!
20 tuba. Patulong po ti MDRRMO ti tuba. Grabe po ti casualty dito ibigis. Kailangan po ng emergency. Tila na yuping lata ang 4 na sasakyang ito sa Marcos Highway sa Sitio Bigues, Barangay Poblasyon, Tuba, Benguet matapos mabagsakan ang mga ito ng mga lupa at bato. Nangyari ang pagguho bandang 1:30 ng hapon kahapon September 22 sa kasagsagan ng buhos ng ulan dahil sa bagyong Nando. Bakas pa sa mukha ni Liza ang takot na maganap ang pagguho. Ilang segundo matapos ang pagguho, kita sa kanyang video ang kalunos-lunos na sinapit na masugatang sakay ng mga nabagsakang sasakyan. Ang first po kasi nararinig namin na slide dito sa banda dito. Tapos nung papasok na po ako sa kwarto, ayan po, na may narinig na po kaming mga yung mga putik na bumababa dyan sa step. Kaya umakyat po ako. Pag akyat ko po, nakita ko na po yung mga may nahulugan na pong sasakyan, ganyan. Tapos nandito na yung mga tao sa gilid. So, hindi ko po alam kasi yung gagawin ko, ma'am, kung kaya ang naisip ko agad, tumawag ako sa tuba and then nag-video na lang po ako. Muntik naman matabunan ng lupa si Norilyn. Sa tapat kasi ng kanyang tindahan bumagsak ang mga lupa at bato. Dahil dito, hindi na rin niya maibebenta pa ang mga kanyang panindang pasalubong, pero laking pasasalamat niya na nakaligtas pa rin siya. Nakaupo lang ako dito. Nag-aantay ng mga customer tapos ganyan na. Traffic kasi may landslide sa baba, tapos dito traffic. So parang hinarang yung mga sasakyan, yung mga lupa na pumunta sa amin. Agad rumisponde rito ang MDRRMO at Tuba PNP, pero nahirapan sila makarating sa lugar dahil sa isa pang landslide sa Taloy Sur sa Marcos Highway. So bago tayo nakarating kasi dito, may malaking slide sa kabila. So mahirap mag-penetrate kanina. So may mga tinakbo tayo. Yung may 4 po na sasakyan na involved po dito sa landslide. So lahat-lahat may naipunta tayong 7 na individual doon sa Baguio General Hospital at sa ngayon undergoing po yung investigation sa mga pagkikilanlan ng mga biktima na naipunta doon. Sa assessment ng Tuba PNP, isang 67 anyos na lalaki ang nasawi matapos ideklarang dead on arrival sa pagamutan habang 6 naman ang sugatan sa insidente. Yung sa katabi ko dyan, parang may tao pa kanina eh. Nung bumaba po ako, parang may tao pa dyan eh. Oh, yan o, may tao pa talaga. Kanina po kasi may sumisigaw pa dyan. Yung pangalan po ng nasawi ay si Mr. Arsenio Marcos Buduan. 67 years old po siya, pinanganak noong December 14, 1957. Siya po yung driver ng Innova. Siya po ay dineklara na dead on arrival sa BGH po noong 2:17 p.m. ng September 22, 2025. ng doktor na si Dr. Nino Pimentel Imokling. Namatay siya dahil sa traumatic brain injury. Nakalabas na sa pagamutan ang mga nasugatan. Matapos ang insidente, agad na nagsagawa ang mga otoridad ng clearing operation. Pinapayuhan naman ang mga residente at motorista na magdoble ingat sa biyahe dahil sa patuloy pa ring pag-uulang epekto ng bagyong Nando. Ron Maranan, RNG News. Muling nalubog sa baha ang mga pananim ng mga magsasaka sa strawberry farm sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Kaya ang mga magsasaka walang magawa kundi bumangon muli. Narito ang report. Bagamat basang-basa sa ulan, hindi ito alintana ni Edward maisalba lang kung ano pa ang natitira sa kanyang mga pananim. Sa pang-4 na pagkakataon ngayong taon lamang, muli na namang nalubog sa baha ang kanilang mga pananim. Anya, 2 araw pa lang ang nakakaraan ng kanyang ipunla ang mga litsugas. Ang grabe yan mat, kastoy pa lang, ti kababan tinatangkat. Kastoy pa lang ti bagyo. Sursurot na mat. Awan grabe, nervyos lang. Ang inilagay nitong 6 na rolyo ng plastic cover na nagkakahalaga ng 7,000 piso kada isa, pinunit lang ng malakas na bugso ng hangin ng super bagyong Nando.
Problemado rin ang magsasakang si John. 1 buwan na lang sana kasi ang aantayin bago mamunga ang tanim nitong strawberry. Nadadahal man ng tisabong dito strawberry. So nga isublik dito nadadahal ng sulipin na agsabong manan. Umuti sa baling to. Umuti sa baling trabaho di anusan lata na i-revive dito trabaho mi. Bagamat humupa na ang baha sa lugar, na balot naman ng putik ang mga pananim. Dahil dito, handa ang Municipal Agricultural Office ng Bayan ng La Trinidad para mabigyan ng assistance ang mga magsasakang nasa lantas sa bayan. No flooding, katuli si vegetables, as usual, vegetative, totally, hantay mo ekspektaran nga hindi damage kat na nga 80 to 90%, no, vegetative, kan harvestable, but kung no strawberry tain mula, dada pag-asa na agri-cover. On practice pa lang di ba quick response ni hindi na palabas na typhoon. So, maawatan tayo, process, the procurement procedure gamin ti government. Ayon sa Municipal Agricultural Office ng La Trinidad, halos 7,000 magsasaka mula sa bayan ang nakarehistro sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, wala pang inisyal na halaga ng pinsala ng superbagyong Nando sa sektor ng agrikultura sa bayan. Angel Arquero, RNG News. Tampok ang samut-saring mga disenyo ng mga Cordilleran sa kauna-unahang Baguio Vogue Fashion Show. May kwento si Ron Marat. Nagpasiklaban ng iba't ibang fashion designers noong Sabado sa Baguio City. Ito'y sa isinagawang Baguio Vogue sa Baguio Convention Center noong 20 ng Setyembre. Dito nagsanibwersa ang mga local at guest designers mula sa ibang lugar para ipamalas ang kanilang obra, tampok ang kanilang mga ethnic-inspired na disenyo na nagbigay buhay sa runway. Isa sa lumahok dito ay si Mary Grace na isang local designer. Bagamat nagtapos ng business management, nadiskubre niya ang hilig sa fashion ng mga anak ito. Hindi ko talaga nakita yung sarili ko na nasa line of fashion kasi nga syempre business management, ganyan. But nung high school ako, siguro nag-sketch lang, gano'n. Hanggang sa I got married, tapos I got pregnant. Tapos yung baby ko si Althea, kaya Althea's PH yung start nung group namin and then yung naging brand name namin. Kasi si Althea kasi yung naging inspiration ko talaga to go into fashion. Kasi di ba pag may little girl tayo, ganyan, so gusto natin bihisan, ganyan. Kaya naman inirampan ng kanyang mga modelong chikiting ang kanyang mga obra, tampok ang makukulay na disenyo na hango sa kultura ng Cordillera. Para kay Mary Grace, bawat piraso ng kanyang koleksyon ay hindi lamang kasuotan, kundi representasyon ng mayamang kultura ng Cordillera. Since ito ay fusion, I see to it na sa isang masterpiece nandoon lahat ng prints ng bawat yung mga mga prints ng Cordillera, prints ng mga native natin, tsaka yung mga threads nila makikita sa isang masterpiece. Kumbaga bawat bata ng Althea's PH, pag nirampa nila yan, pinapakita nila na ang Cordillera mayaman sa kultura, mayaman sa kulay, at yung mga fabrics talaga natin is maipagmamalaki natin international. Bukod sa mga local designers, lumahok din ang ilang fashion creatives. Isa na rito ang kilalang fashion designer na si Don Cristobal na nagbigay ng makabagong interpretasyon sa streetwear gamit ang inspirasyon mula mismo sa Session Road. So very thankful kami from Manila dahil na-invite kami dito sa Baguio to represent of course Manila. So, naging inspirasyon ko yung Session Road, kaya tinawag ko yung aking collection na ginawa na Style Session Road. It's because it's all about streetwear. So, in-envision ko si Session Road na parang fashion street like New York, London, and Paris. Kasi, di ba, makita natin dyan, every time dyan naglalakad yung mga sari-saring tao, iba-iba yung damit, iba-iba yung style. So, yun yung naging inspiration ko para buuin ko yung buong collection ko. Sa kabuuan, 10 designers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagtangkal ng kani-kanilang koleksyon. Higit pa sa isang fashion show, layunin ng Baguio Vogue na maging plataforma para mas nakikilala at naitatanghal ang mga lokal na talento.
Actually, this is not just a fashion show po kasi the vision of Baguio Vogue po kasi is kagaya po nung nakita nyo po kanina, di ba yung stage talagang malapitan po siya sa mga audience. So what I want is talagang ma-promote yung creations ng mga designers. Nakakatulong because we are able to promote our textile, our products, our weaves, and our designers din. Nakikita mo yung mixture ng modern fashion with yung traditional clothes natin. Nag-weave together. So, I'm so happy na may mga ganitong events, and the Tourism Council will definitely support all their endeavors nitong mga fashion shows na to. Isa lamang ito sa ilan pang industriyang nais pang suportahan ng Baguio City Tourism Council para mapalakas pa ang turismo sa lungsod. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via ang Buklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Lumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and
many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan, mga ka-MB, fine dining, pinagmulan, pag-unlad at kultura sa likod ng hapagkainan. Ating alamin yan dito sa Share Mo To. Puting mga tablecloth, mas marami pang kubyertos kaysa ulam at isang dahon sa gitna ng malaking plato, mapapasabi ka lang talaga ng, aba teka, ano to? Bakit parang may exam sa pagkain? Fine dining ba to o culinary board exam? Pero may kwento pala yan. May science, history at logic pala ang fine dining. At may connect yan sa atin. Oo, kahit sa ating mga Pinoy. Kasi kahit hindi ganyan karami ang kubyerto sa karinderya, may sariling rules din tayo sa pagkain. Halina't alamin ang nakaka-curious na mundo ng fine dining. So, ito na nga ang unang tanong. Bakit ang daming utensils? May dinner fork, salad fork, dessert fork, may fish fork pa. May soup spoon, teaspoon, at itong demita spoon na to. Parang gusto ko na lang mahilo. Pero actually, organized yan. Sa fine dining, may kanya-kanyang purpose ang bawat utensil. Ayon sa Emily Post Institute, ginagamit mo muna sila mula sa pinakalabas papaloob hanggang tumatagal ang courses. Parang spoon-fork choreography lang. Sila ang dancers, ikaw naman ang bida. Pero teka lang, akala mo ba wala tayong sariling utensil culture? Bago pa dumating ang fine dining sa Pilipinas, may sarili na tayong pamantayan sa pagkain. Noong panahon ng Kastila, uso na ang kutsara at tinidor sa mga ilustrado. At kahit sa mga baryo, may rules tayo. Hindi mo pwedeng basta-basta unahan ang matatanda sa pagkain. At yung paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos, etiquette yan, Pinoy style. Next question naman tayo. Arte lang ba ang plating? Kasi naman, bakit parang painting ang pagkain? May sauce swirl, may edible flower, pero 3 piraso lang naman ang pagkain. Ganito kasi yan siya. Ayon sa mga chef, ang plating ay tungkol sa balance, proportion, at psychological appetite. Psychological? Yes! Kasi ayon sa Harvard Health, kapag maganda ang presentation, mas nakakagutom. Kahit kasi konti lang pagkain, mas nagugutom tayo dahil naeengganyo ang utak natin. At yung malaking plato, para daw yan maging balanse tingnan ng pagkain at para hindi mukhang tinapon lang ang ulam mo. Pero kahit sa lutong Pinoy, may plating din sa mga probinsya sa fiesta. Di ba nakaayos ang kakanin sa bilao? May dahon ng saging, may color coordination pa. At sa mga handaan, may toppings ang pansit, may layout ang lechon, may ayos-ayos ang lumpia sa pinggan. So yes, may Pinoy plating culture din tayo. At ito, napansin mo ba na kapag pumupunta ka sa mga fine dining restaurant, may servers na naka-uniform, naka-gloves pa minsan, at may order of service na sinusunod? Ganito kasi yan mga ka-MB. Hindi lang tungkol sa pagkain ang fine dining. It's a full performance. Ayon sa Culinary Institute of America, lahat daw yan ay protocol para sa mas magandang dining experience. Parang pamana dinner ni Lola sa Noche Buena. May order, may respeto, may ritual. Yung best plate at kutsara, para sa bisita. Yung unang serve ng lechon, sa pinakamatanda. At kahit ang pag-abot ng ulam, hindi basta-basta. May galang, may flow. So ayan, ang fine dining hindi lang arte. Para siyang combination ng art, science, theater, at kultura. Mula sa pagkarami-raming kubyertos, sa perfect plating, hanggang sa masasarap na mga menu, lahat yan may meaning at passion. Kaya next time na makakita ka ng dahon sa gitna ng pinggan, huwag ka nang magtaka dahil parte yan ng kwento. Actually, yung mga nilalagay nilang mga garnish, garnish kasi ang tawag mo doon. Alam mo kung ano ang garnish? Just. I think
Yeah. Kinakain din kasi yung mga yon. Hindi lang sila isinasantabi. So, kunwari, parang isang pagkain, before yung next na meal mo, merong nakalagay na, ba't ka pumapagilid? Hindi kasi parang, feeling ko may nangyayari. Nakakaloka ka. Yung may dahon doon, kakainin mo yun kasi it cleanses the palate again for the next one. Para hindi mo na malalasahan yung kinain mo. Yeah, para hindi maghalo-halo, walang explosion ng different flavors. Depende na lang, dapat ang explosion lang sa isang food na sinerve sa'yo. I see. Hindi ko kasi kinakain din talaga. Ako kinakain ko talaga. Nilagay yan sa pinggan para kainin. Kahit coriander? Oo! That's food! Yeah, alam mo ba si Papa dati, sabi ko, anong pwedeng kainin dito sa isdang to? Sabi ko, kasi meron siyang sinerve na pagkain na isda, sabi niya, basta mangalngal, matilmon, makan. Sabi niya sa akin. So, ang ginawa ko, lahat, pati buto ng isda, kinain ko. Kasi nangunguya naman. May point din naman talaga. Diba? Nakakatuwa. At saka, totoo din, no, dito sa Pilipinas talaga, akala natin, yung fine dining, wala lang. Pero, syempre, may order pa rin talaga siya. Oo. Ano yung mga order na yan? Syempre, first order, second order, third order kapag medyo mas madami pang gusto mong kainin, ganon. Diba may appetizer? Diba? Appetizer soup, tapos main dish. Pero na-try mo na ba talagang kumain sa isang fine dining restaurant with all the courses in the world? Like, anatomy, math, algebra, that's the courses. Subjects pala yun. And then, na-try ko na dito sa Baguio City, dyan sa may military cut. How much is it? Syempre, how many plates? Malalaman ng nanay ko. Ilang plates? Ilang course? 4. Wow. 4 ba yun? Oo, parang 4. Tapos nakita mo talaga yung mga kubyers na napakadami? Oo, talaga nakalinya dito. Dalawang side yan. Tapos merong table napkin bang tawag. Tapos baso, ganun. Pero hindi ko naman ginamit lahat. Ako yan. Alam mo, ginagawa mong ganyan, girl. Kailangan dapat pag pumasok kasi sa fine dining restaurant, siguraduhin mong mag-table ka sa malapit na may tao. Oo, para sila ang gayahin mo. Ay, ganun. Para hindi ka mawawala. Ay, paano niya ginamit yun? Tapos ginamit mo din kung paano niya ginamit. Di ba pati nga yung pagkutsara sa soup. Dati di ba tayo papaganito, pero actually papalabas daw. Pero ako, kasi ko ginanon ko talaga. Ini-slurp ko. Mas masarap kapag ini-slurp mo talaga siya. Pero nagutom ako dun sa nagkakam. Wow. Iba talaga rin sa akin. Pagkamay, iba talaga. Ang sarap ng kamay. No? Lalo ng gitnang daliri. Hindi kapag kinamay mo yung pagkain, especially kapag mga pagkain yan, mga grilled prito. Ay, yes! Mga liempo, di ba? Grilled chicken, grilled pork, grilled beef. Sarap, kanina. Parang gusto ko nyo. Alam mo sa Japan naman, di ba kapag humigop ka daw, pag walang yung ganun na sound, parang disrespectful daw yun sa kanila kasi parang hindi mo daw na-enjoy yung food. So dito sa Pilipinas, hindi naman pwede yung ganun. So part na talaga ng culture, ang dining experience. Totoo. So even before you go out to a place or you go and visit another country, you have to learn their culture talaga so that kapag nandun ka na, alam mo, nakakasabay ka, hindi yung kung paano ka lang natuto sa lugar mo, yun yung i-apply mo doon. Pero there are things na natutunan mo sa sarili mong kultura na hindi applicable sa ibang pupuntahan mo. Even dito sa Philippines, since we are a country with a lot of, islands, magkakaiba din yung mga culture na binibigay ng bawat isla dito sa Pilipinas. So, there are also other cultures in dining. So, dapat alam mo din yun. Oo. Okay, pero... Diba? Gutom ako. Nakakagutom, diba? Kaya yung mga gusto nyo pong ma-experience yung restaurant nyo, you can call us sa 0945. At, eto pa, may fine dining experience din kaya kapag tusok-tusok na yung kinain mo. Alam mo yung mga prito-prito sa gilid? Trinay ko yan one time. Like, I bought it from Sagi Gilid. Sagi Gilid? Okay. Tapos, tsaka ako talaga siya plinating habang kinakain ko siya. Tapos nilagyan ko pa ng sauce. Ay, ang sarap nun yung tusok. Diba? Pero mas masarap din kasing kainin ang tusok-tusok kapag nasa gilid ka lang. Tapos, kalsada, no? Tapos natutuluan pa yung damit mo ng sauce. Ay, especially pag nakaputi ka, okay lang. Dapat ganun yun. Dapat nga, nakaputi ka pag kumakain ka ng red na sauce. Red sauce?
Di ba red yung ginagamit nila? Brown, that's not red. That's red kapag maanghang. Ewan ko sa'yo. Di ba? Hindi ka pa nakaka-try ng pula? May cashew. No, Nako, brown lang. magkakaiba yan kasi yung binipilhan ko dito sa may taasan, dito sa tapat ng papasok ng swelyo. Sarap ng sauce nila dyan. Ko na. Real, mga ka-MB. Naku, piso-pisong pangarap ang araw-araw na buhay at sakripisyo ng isang street food vendor. Naku, kilalanin natin yan dito sa Oh My Job. Nagugutom ka ba? Pero barya lang ang dala mo? Worry no more, dahil si Manong ang bahala sa'yo. Mula sa matingkad at puno ng protinang kwek-kwek, tokwa, fishball, kikiam, isaw at iba pa. All of the above talaga, magkalaman lang ang kumukulong sikmura. Ngunit para kay Kuya Renz, hindi nito alintana ang gutom sa umaga dahil sa sinupaan nitong misyon. Ang misyong makapagbigay enerhiya mula sa munti nitong produkto. Barya man ang bumalik, mas mahalaga pa rin daw ang galak ng bawat estudyante at trabahador na umaasa sa kanyang paninda. Alas 6 ng umaga nagsisimula ang buhay ng isang street food vendor na tulad ni Kuya Renz. Dala-dala ang nakakahon nitong kilalang pantawid kuto. Samahan pa ng matamis nitong sarsa at malinamnam na suka na sa madaling araw pa lamang ay ginagawa na niya. Lawrence, 31 years. May kahirapan. Puyat. Mga anong oras po ba kayo nagsisimula? Yes, before. Alas 3 po ng umaga? May mga kasama naman po ba kayo sa paghahanap ng mga paninda? Kung masawa ko yung kasama. Minsan po ba kasama niyo po siya dito sa pagtinda? Ang akala ng nakararami na paprito-prito lang, may mas malalim palang kwento sa likod ng ating paboritong tusok-tusok. 23 years na po ako. Tulungan ko po yung nanay, kahit pa paano nakakabigay ko sa pamilya ng asawa. Kaya po ng ganito. Yung pag-prepare. Minsan pag wala akong matag-pwestuhan, babaw. Mahirap yung lalo na ngayon, mahirap yung pwestuhan minsan. Gutom, pawis, init at paso ang puhunan. Tagpipiso man ang kabayaran mula sa paghihirap ng isang street food vendor, kapalit ang hindi masusukat ng ngiti sa nabusog nitong kalamnan. Sa bawat pagsalang ng kawali, makikita ang pagliyab ng pangarap ni Kuya Renz. Sa bawat paghalo nito, ay kasabay rin ang dasal na sana'y uuwi siyang busog din ang kanyang pamilya. Po ito yung napili niyong trabaho? Siguro yung niramasagyan mo. Diyos, nakalaan para sa akin. May mga araw po ba na gusto niyo pong itigil na lang yung pag-fishball? Ayaw po, maralas. Bakit po? Lalo na ganitong panahon. Walang pasok. Saan napapaisip? Itis na lang. O talagang gano'n. Ang trabaho ay mahirap, lalo na sa kumakalamang sikmura. Ngunit napatunayan ni Kuya Renz na kailangan natin magsumikap at maging mabuti sa kapwa upang hindi natin maramdaman ang kagutuman hindi lamang sa pisikal na pangangatawan, kundi sa ating espiritual na kalooban. Naway nabusog kayo sa kwentong puno ng pag-asa at pangarap. Muli, ito po si Bea Manuel. Tara, kain tayo mga ka-MB. Ang sarap! Lalo na yung kwek-kwek. Alam tawag nila dyan, may isang artista na nagsabi ng ibang pangalan ng toknene. Sabi niya parang coated egg, something. It's Anne. Anong sabi niya? Parang, ano ba yun? Basta meron siyang term doon sa egg coated. Hindi lalaking artista yung lalaki ba? nagsabi. Parang si Anne din last time eh. Sabi ko, wow, kwek-kwek. Oo. Sarap nun. Alam mo kung ano ang hidden meaning ng kwek-kwek? What? Easy to get. Real! Kwek-kwek. Quick!
Okay, okay. Nung kabataan, nung kakilala ko, si Jet Li, nung high school pa lang sila daw. Yun, napaka-kwek-kwek mo, sabi nila. Si Tuget. Until now naman. Si Jet Li? Oo, si Jet Li, until now, oo. Grabe siya. Uy, pero masarap yun. Ngayon, kailan ba? It's been ilang years na? Ilang years? Ako ngayon, alam mo kung anong favorite ko sa ganyan? Yung atay. Oo, yung atay ng baboy na prinito. Tapos meron siyang breadings. Diyos ko, sarap. Sakit talaga ng tiyan ko. Tapos na-miss ko yung ganyan dun sa Pangasinan. Kasi ang mura, tapos ang lalaki pa ng mga cuts nila doon. Totoo yan. Tapos mabubusog ka talaga sa 20 pesos mo. Actually, dito, parang yung isang stick na lang na fishball, nasa 20 pesos na. 15. 15, ganyan. Mahilig ako sa ganyan. Diba? Sa amin din, sa Manawag, tuwing may piyesta doon lang ako nakakatikim noon ng talagang mura, tapos mabubusog ka. Real. Super, diba? Nakakatuwa nga naisipin na yung mga ganitong bagay, kinakakatuwaan na ng mga simpleng bagay na ikinakatuwa na ng isang tao. Totoo. Na-miss ko dyan yung itutusok mo lang, tas sausaw. Tapos angat. Ayun! Egg waffles yung term. Oo, dun sa kwek-kwek. Ano bang pinagkaiba ng kwek-kwek and then toklaneng? Same yun. Quail and then the regular. Ang alam ko, kwek-kwek at saka toknele, pareho yun. Yeah. Oo. Kasi, I think... Ang isa pa na gusto ko, odox. What's odox? One-day-old chick. One-day-old chick. Yung pulang manok. Yung kapag kinagat mo yung tiyan mapait? Kasi hindi mo pinapatanggal yung apdo. Ako kasi hindi ko pinapatanggal yon. It's part of the experience. Yun yung parang may rubber? Wow. Wala, no? Uy, meron! Depende kasi yun. Depende kasi if you will pa-fry it to the max. Oo, toasted. Ala, gutom. Yung mga gusto pong magpadala dyan. Sabi ko nga sa'yo, pag birthday mo, magpapamanok ako sa'yo kahit 10 pa yan. Diba? Ano manok? Odox. At least may legs ka doon. Lahat na kompleto. Hanggang beak. Di ba? Pero masarap. Sarap siya. Nakakatuwa. Sana nga, ang plano ko nga sana, no, kung sino man yung magde-date sa akin, kahit ganun lang, okay na ako. Hindi naman ako high maintenance na dinadate. Oo, pero kailangan... Depende lang sa mood. Wow. Okay lang daw yung fishball lang. Tusok-tusok lang, pero dapat lahat mabibili. Dapat, pati yung kariton, aangkinin. Hindi, pero masarap yung ganun yung kapag, naalala kailangan ng franchise. Hindi, pero masaya yun. Tuwing uwian na, lalabas tayo, nakabang si Manong Kuya. Manong Kuya, tapos andun na agad, no? Tapos tutusok-tusok ka na lang. Diba? Pero ngayon kasi hindi na ikaw yung tumutusok, sila na magtutusok para sa'yo. Kasi sigurista na yung iba. Sila na rin magbubuhos ng sauce. Pero may iba naman na ikaw yung magbubuhos ng sarili mong sauce. Kahit nga iuwi mo yun, pwede takbo mo lang. Wala namang hahabol kasi marami silang customer. Uy, wag! Eme lang. Gutom na ako, tama na. Di ba pang merienda? Pang merienda. Mamaya nga daan ulit ako dyan sa may swelyo. Pwede ba? Ha? Wag na. Tamad ka maglakad eh. Uy, hindi. Diba? I cannot with you. Not with me too. Yeah. Anyway, mga ka-MB, ayan nga ang ating kumustahan at tawanan ngayong araw ng Wednesday dito sa Morning Balitaktakan. Pero bago tayo magtapos, syempre pasalamatan pa rin natin ang ating mga partners. Nariyan ang Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Home Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, after-office and customized furniture field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Home Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Nariyan din ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At nang surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development, we transform
former military bases and properties into premier centers of economic growth. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristle Ridge Cafe located at Bristle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo rin po silang i-contact sa 0906-058-4232. Ng Skin Lace providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments with an FDA-approved laser machines and the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. Chaste, your beauty, our passion. Have your hair chaste. Style that makes a statement, located at the Outlet 1, Assumption Road, Baguio City. Contact them via 0917-188-6877. And syempre, ito na yung pinaka-special. Kailangan dito ng choreography. Kailangan ng Oo. ganyan. Wait Kasi, lang. paano? Ganyan. And 3, cue music, please. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wow, happy birthday. Happy birthday to you. Raven, Ashley, Lived. Diyan sa may... Wala. Diyan sa may Aurora Hill. Yan Pamangkin po. ko yan. Tapos hindi mo alam. Oo, diyan sa may Busol Watershed area, diyan sa may Aurora. Ayan, happy birthday po. And Bayan Park. Hindi, mas mataas pa. Mas mataas pa, opo. Happy birthday! And also, happy birthday rin kay Timothy Castro. Happy birthday po. Sino yon? Sino siya? Sino si Timothy Castro? Sira, nag-birthday niya lang friends ko sa Facebook. Natakot naman ako sa'yo. Kala ko naman kung sino si Timothy. Awesome! Uy, magpa naman kayo. Oo, mag-invite naman kayo. Oo, kapag may birthday, mag-invite naman kayo. Sabihin nyo, uy, tara, kain tayo dito. Ganon. Please naman. Kasi hindi nag-message yung pinsan ko. Oo, nasa barko rin kasi yung pinati ko. Ay, nasa barko? Oo, so happy birthday alam ko ang kanyang fine dining experience ngayon, isda. Tuna, ganyan. Diba? Masarap yun siya. At syempre mga ka-MB, alamin na natin kung ilang araw na nga lang ba bago magpasko. Hindi ko yung kakayanin. Oh, di ba? Grabe, Sir Mar, ready ka na sa regalo mo? Yeah. Dapat may paregalo po kami. Siguraduhin yung mapupuno po ng regalo dito. Regalo. Tapos pangalan lang, to Miss Bea. Pinangkin niya na. Mga Kemi, magkita-kita ulit tayo bukas sa isang Throwback Thursday na naman dito sa Masaya. Inspirational at very informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya! Mayat niya! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.